Okay, good morning. Magtatanong tayo dito sa All About Amaya. Bakit nga ba tayong mga kliyente ay bibili ng bahay sa Amaya? So ngayon meron tayong tatanungin dito si Ma'am Vanessa. Sige na ko, hi. Ayan, si Ma'am Vanessa. Tatanungin natin para mabigyan tayo ng linaw, no? About dito sa ating bibilihing bahay dito sa Amaya Escapes. So, Amaya Escapes 13. Amaya Escapes 13. Magandang lokasyon. No? So, Ma'am Van, tatanong ko lang, bakit natin kailangan ipida itong Amaya Escapes ng 13 Martyrs City? Si Amaya Escapes 13 kasi, yung first is yung quality, tapos second is yung location-wise niya. Malapit kasi siya sa mga establishments, like sa mga malls, palengke, school. So malapit siya doon. So 10 minutes away lang siya. Nandun ka na sa mga establishments na yon. So malapit din siya sa hospital. So lahat ng mga basic need mga needs natin as necessity natin bilang community, malapit siya si Amaya. Tama. At saka yung dito, yung ambience sa labas, napansin ko, napaka-lamig, no? Malamig Tingin naman. nyo ngayon, pero malamig siya dito sa Amaya. Kasi hindi pa siya ganun ka... Marami siyang puno kasi. So parang nature friendly siya. Ayun. At saka yung traffic, mabilis lang. Hindi kasi matraffic. Hindi siya matraffic. Ganda. Nasa ano pa? Yung bahay ba ng Amaya Escapes ay masasabi natin na quality siya? Yes. Substandard. Kasi yung Ayala, gawang Ayala. So, alam mo naman natin na, di ba, pag Ayala, alam mo naman yung name na yan, na alam natin na quality ang mga ginagawa nilang bahay. Ayala pala ang may-ari naman. Yes, Ayala, ang developer ni Amaya. Tapos itong ganito, itong area na ito ngayon, ito yung townhouse natin, which is 50 square meter. 50 square meter yung lot area niya. 50 square meter din yung floor area niya. Ayun, so ibig sabihin ay yung up and down na siya, no? Slab. Ano siya, 2-story townhouse. Okay, makikita ninyo, slab yan. Napakakinis na slab. Kala nyo, ganito yung actual isang siya, pero ano talaga siya? Concrete. Buhos yan, yung sahig niya mismo. Kaya napakatibay niya. So, yung ganito, how much naman? Yung townhouse natin nasa 2.9 million lang siya. Yung ganito? Yes, yung ganito. So pwedeng magkaroon ng garage? Talaga siya. May garahe na talaga siya. Yan, may provision for car parking. So, at saka napakaganda. Talagang ginagawa ng Amaya, laging may space sa harap. Yes, para sa parking. Talagang makikita mo yung tanaw mo, hindi malapit, kundi pwede kang makatingin ng mga malalayong area. Tsaka nila. Malalapad. Malalapad yung pasada. Yan yung advantage dito sa Amaya, no? So, yun yung price, no? Magkano? 2.9 million. 2.9 million. So, ang ina-offer lang ni Amaya is bank financing, pero may deferred cash din tayo na May 23 months. cash. So, ganito, paano naman yung halimbawa, karamihan kasi sa bumibili ng ganito, yung mga OFW, Yes. no? Pero ang kanilang inaalala, paano sila makakabili na nasa ibang bansa sila? Need lang nila magano ng special power of attorney or SPA dito. Pwede relatives nila, pwede friend nila, yung basta mga trusted nila dito. So, pwedeng makisuyo doon? Yes, yun yung gawin nilang SPA, yung mga relative nila ay yung mga trusted person nila na nandito sa Pilipinas. Oo nga, no? So, kahit pa sabihin natin na nasa ibang bansa sila, pwede silang maka-purchase ng bahay, pag-uwi nila, ay dititirahan na lang.
Yes, yun. Okay. Yun, may mga buyer kami ganun na pag Kasi karamihan kasi sa mga OFW, yung hassle. No? Oo, Lalo hassle na sa kanila yung requirements. alam naman natin kapag tayo ay mag-loan ng bahay, ay napakaraming mga requirements. No? Lalo na kay Pag-ibig and bank Oo. financing. So kung ano-ano mga requirements ang hinihingi doon, mga kalkalahat ng mga assets ninyo, no? Just to avail the loan. So yan yung minsan masasabi ng isang OFW, saka na lang ako pag-uwi. Pero hindi nila iniisip na the more na matagal pa sila bibili ng bahay, Mas mahal. na, no? Kasi parang ginto ang Yes. mga assets na ito, ano? So, kaya hanggat may opportunity pa na makaka-avail pa ng nasa magandang lokasyon, Like Ah, Amaya's Caves. like Amaya's Caves na ngayon pa tayo nag-open house dito sa Trece Martiri City. So, hindi na natin papatagalin pa na sasabihin natin, kailangan ko Oo, muna makabuo ng mahal na kapital na siya. ganito o kaya pera. Kasi may tinatawag naman na Deferred cash. Bali, cash siya. Cash siya pero into installment basis. Pero ano lang siya, 23 hanggang 23 months mo lang siyang babayaran dito kay Amaya's Caves. Like halimbawa yung 2.9 million na halaga ng bahay, so ang reservation kasi noon nasa 20,000, ibabawas natin yon. So yung remaining na balance noon, i-divide natin into 23 months. 23 months. So yun na yung monthly So, niya malaking babayaran. bagay na yung Oo, kasi hindi siya hassle. cash siya, pero installment basis. Oo, Tapos kasi parang- almost 2 years pa, no? Staggered mo lang yung payment. Staggered yung payment. Maganda kasi pag deferred cash kasi walang interest. Oo, Kung ano lang halimbawa, talaga ng bahay. Kasi meron kang inaasahang malaking pera next year. So pwede nang this year, i-avail mo na since Yes. na papasok pa rin doon sa Yes. time expectation mo, no? Doon sa mismong budget. Ayun, napakaganda po na information yan, Ma'am Van. So, pwede sila makisuyo, ano. So, halimbawa, ganito. So, nakapag-partial na sila doon sa ating proseso na mga money matters. So, pwede na po ba nila magamit yung unit? Pag natapos na niyang nabayaran lahat, pag na-paid na niya within 23 months. Okay. Saka So, pa niya saka pa matuturn over sa kanya. saka yung- matuturn over sa Pag kanya. natapos na niya. Pero pwede na nila ma-visit, pwede Yes, na nila... pwede. Pwede. Oo. So, sa bagay, yung how about yung mga water, yung mga ilaw, Yung sa water ilaw, meron na yun dito sa move-in process nila. sa move-in process na. Kasama Ayun. na yun sa So, ibig move-in. sabihin, Pero ang alam ko yung sa ilaw nila, sila na nagpa-process Sila dito. na din. Kasama na yun sa move-in. para yung pangalan, ano? Sa kanila na diretso yung Sa kanila na pangalan. yung diretso. So, Di ba si developer ang magpa-process ng Meralco and water nila? May babayaran lang sila kasama dun sa move-in. Sa bagay, kung sasabihin natin almost 2 years, mabilis lang yun. Mabilis ano? lang yun. Eh, Lalo nasa na OFW ka naman, nasa ibang bansa. No? Kaya kailangan nila ng mga trusted na mga person dito sa Pilipinas. nakagaya sa atin na talaga mag-aasikaso. Pwede din naman tayo tumulong din. Tulungan natin sila. Kasi yung mga bahay kasi dito sa Amaya's Cave, nandito na. So, ready na, mapasyalan na, makikita na, pwede nang makapamili at makapagplano na kung ano pa ang gagawin na ganda. Yung halimbawa, sa design dito sa loob ng bahay, wala namang standard na design, ano? Ito lang siya, bare type siya, bali wala pa siyang tiles, pero naka-paint na siya. Wala pa siyang kwarto sa taas. So, ikaw depende na talaga yun na magdi-design. may-ari kung anong... Siya ang magdi-design sa loob. yung ng interior bahay. design niya. So, nasa kanya na yun. Mas Basta maganda pag bare kasi makakapamili ka kung anong kulay ng paint, anong design ng tiles. Ano maganda pag bare type ng unit. Ayun, so kahit na yung budget ay hindi pa buo, so may paraan. Para Lalo na kung yung ma-purchase mga mo rin siya. clients mo, ayaw ng mga hassle. Ayaw Maganda ng mga yung deferred hassle. cash. So hindi, ano yung kailangan? Halimbawa, bank statement, And valid IDs. valid IDs. O, dalawa lamang no, ang kailangan natin para I-comply. i-comply.
para sa mga hindi makakauwi dito sa Pilipinas at bumili ng bahay. So pwedeng mag-SPA doon sa mga relatives. Tapos, ayun na, Ang asikasuhin na requirements yun. na pag-deferred cash yun. Ayun lamang. So, yun lamang po ang information na aming may bibigay upang mabigyan linaw ang inyong mga tanong kung paano magkakaroon ng hassle-free sa mga OFW na hindi makakauwi.